Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo, pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sunggitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa ayon sa kanyang wangis. At siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan. Ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanya mga isinugo nitong huling kapanahunan, wala pong iba ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi. At sa pangalan din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, wala pong iba ang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi live. At isang mapagpalang gabi din po sa ating Vice President sa the Kingdom of God and His righteousness, thou hast magnified thy word above all thy name. Wala pong iba, Pastor Amancio Buntilao, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Mila Buntilao. At sa lahat po ng mga pastor at ilder sa kaharian at katwiran ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, from Division 1 to Division 5. Hindi ko na po muna mabati ngayon isa-isa. Kasi medyo may sipon lang po tayo, mga minamahal kong kapatid. Hindi ko na muna batiin. Mamaya na lang, God willing, basahin ko yung mga greetings ninyo. Lampurnas na, lahat-lahat ng mga nanood ngayon, mga bagong viewers, welcome to Pastor Lahi Live. At sa lahat ng mga avid viewers, at sa lahat ng nanonood ngayon at nakikinig, magandang gabi sa ating lahat. At nais kong pasalamatan ating Pastor Lahi crew. Si Sir Shino Labad, si Sir Michelle Kabasag, Brother Christian, Luis Neri. Okay, mga minamahal ko mga kapatid. Ayokong ubusin yung yung boses ko. Kasi baka bigla tayong ubuhin dito. Kasi hindi tayo nakapag-live in the previous days. Kasi sa totoo lang, naging busy tayo. Kay malapit na ang event, God willing, sa tarpaulin, sa mga design. So, inaubaya muna natin mga kapatid sa ating mga mahal na mga kapatid, Sister Sheena Labad at Sister Michelle Kabasag. At sa tulong naman ng bugtong at buhay na Diyos, ay nakaraos din. Kaya ngayon mga kapatid, medyo napapansin nyo yung boses ko, parang may sipon ako, may sipon talaga ako. Kasi nagpahilot ako mga kapatid, at hindi ko naman alam na hindi pala pwedeng maligo. Kinabukasan, naligo ako at hindi na ako makatayo. Sobrang sakit ng katawan ko. So, lesson learned. We learn from our mistakes. So, purihin ang bugtong at buhay na Diyos at tayo nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos sa isang pribilehiyo na kanyang ibinigay dito sa inyong maliit na lingkod. Namiss ko po kayo mga minamahal ko mga kapatid, sa totoo lang. 2 days ay hindi nakapag-live. 2 days, Tuesday and Wednesday. But now, pasalamat tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Sana intindihin nyo na lang yung boses ko. Kung medyo may parang, kung sa Bisaya, pingot-pingot. Kasi may sipon po tayo mga kapatid. Alam mo yung panahon kasi ngayon mainit tapos biglang uulan. Kaya, lalo na ngayon mga kapatid, holiday season na. Sobrang traffic ng kalsada. Sobrang crowded ng bayan, mga minamahal ko mga kapatid. That's why, kung gusto mong mag-prepare para sa New Year, ay mamili ka na ngayon pa lang. Sa maraming pera, panic buying. Pero sa wala po tayong pambili, panic lang talaga ang meron tayo. Okay mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. Okay, batiin ko lang yung mga greetings pero hindi ko na maisa-isa lahat ng mga division natin. Basta from Division 1 to Division 5, binabati ko kayong lahat ng isang mapagpalang gabi. So, Pastor Amancio Buntilao, sabi niya dito, isang mapagpalang gabi po sa lahat ng nanonood ng Pastor Live. Shalom, Alikim. Alikim, Shalom. Ating mahal na Nanay Yole Fonte, magandang gabi po. Sister Cherry Deborah Israel. Shalom, Alikim. Alikim, Shalom. Sister Jidel May Tyro sa Kama, magandang gabi. Pastor Joseph Fabregas Fonte, magandang gabi. At sa aking butihing ina, Sister Mila, Texon, Buntilao, magandang gabi sa aking butihing ina. To the rescue yung nanay ko. At
Sister Jidel May, sabi niya, magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Shalom Alekim, Alekim Shalom. Sister Lilette Lebon Fazel, mayong gabi sa tanan, especially kay Sis Deborah Israel. Magandang gabi sa iyo, Sister Lilette. Sister Susan, ang bagong riban. Sister Susan, good evening po, mahal naming sister, we miss you po. And we miss you too, Sister Susan. Martinez, Alcantara, at sa lahat, pati kasama ng iyong mabait na tatay. Sister Irma Hinita, magandang gabi po. Mahal naming Sister Deborah Israel Lahi. Shalom, Alikim, Alikim, Shalom. Sister Irma Hinita. Okay. Okay, nabasa na yung iba. Sabi ni Sister Ami Algabri, mayong gabi, mahal na Sister Cherry Deborah Israel. Salamat sa bugtong ubuhi nga Diyos nga nakita na namo Sister Che. Gimingaw lang yun di ay ni Ate Mila. Sister Ami. Naglambing lang Sister Ami. Ang tigre sa mga algabre, pero mabait yan. Mabait yan Sister Ami. Mapagbigay. Gimingaw lang yun. Mapauli ang mama. Sister Ninita, bation sa aking agaw dyan, Elder Nelson, at sa lahat ng bation. Magandang gabi po Sister Deborah Israel at sa lahat na nanonood ng Pastor Lahi Live. Shalom Alikim. Alikim, Shalom. Brother G-Boy, maying gabi, mahal na Deborah Israel. Shalom Alikim. Alikim, Shalom. Brother G-Boy. Nung Monday, nakapag-live pa tayo mga kapatid. Pero nung Tuesday, marami talaga ding anisagaso para sa upcoming na event, God willing. At medyo ayoko rin magbigay ng basta-basta lang na mensahe sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So dapat nakapag-prepare tayo ng makapag-deliver ng mensahe sa bawat isa sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos po. Kasi yun ang sinabi ko kay Pastor Lahi before. Sabi ko, Pastor Lahi, pag medyo wala tayo sa kondisyon, mahal, ay malalaman kasi yan eh. Kasi kung ako nga nakikinig nandito, maramdaman ko na wala ka sa kondisyon, wag ka na lang munang mag-live. So, yan, ang ginawa ni Pastor Lahi, pag medyo wala talaga siya sa kondisyon kasi masama yung pakiramdam niya, hindi na siya nagla-live. So, ayoko rin magbigay ng mensahe na basta-basta lang po mga kapatid. Kasi importante po yung salita ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ni Sister Warais, Jinjin, maying gabi po. Ate Cherry, maying gabi Sa Warais, sabihin nyo kay Pastor Noriel na Mukatkat, God willing, this coming January 3. Okay? Sa Baroy tayo, God willing. Pakisabi na lang kay Pastor Noriel. Kasi magpunta yan si Pastor Noriel this Sabat sa inyo, God willing. Okay mga kapatid, Sister Nelly Alabastro. Isa mapagpalang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Purihin ang bugtong at buhay ni Diyos sa mga Diyos, mga Kristo ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, magandang gabi, Sister Nelly Alabastro, kasama ni Elder Dudo Alabastro, Sister Joanna, at sa inyong buong pamilya. Okay, Sister Lian. Sister Lian ba to or Brother Lian Estrada? Welcome sa Pastor Lahi Live. Okay, mga minamahal ko mga kapatid, let's start our topic for tonight. But before I'll proceed, okay, binabati ko lahat mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa, saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. Magandang gabi sa ating lahat. So, bago po tayo mag-proceed, nais ko munang batiin Nanay Francine. Nanay Francine Pondias. Isa mapagpalang gabi po, mahal na Sister Deborah Israel, miss you. Nanay, na-miss na rin kita. Diyan sa Mauyon. Na-miss na din kita, Nanay. Sayang, nung nagpunta kami last time, wala ka daw. Kasi nasa Bohol ka nung time na. God willing, magkikita pa rin tayo. Kasi, God willing, makakapunta rin naman kami dyan sa Palawan. God willing. Sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, before ako mag-proceed, lagi kong sinasabi sa aking mga sermon, ay manalangin po tayo sa ating isipan. Okay, na itong salita ng bugtong at buhay na Diyos, walang ibang magpapaintindi kundi ang banal na Espiritu. Okay, alisin po natin lahat ng sama ng loob. Alisin po natin lahat ng puot, galit, inggit, sungit at ngit-ngit sa ating mga puso nang mapaintindi po sa atin ng banal na Espiritu ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag po nating palungkutin mga kapatid ang banal na Espiritu. Ephesians chapter 4 verse 30 to 32. So mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa Pasko. Kasi alam ko by next week sobrang busy nyo na.
Baka iba sa inyo hindi na makakapanood ng live kasi busy na mag-prepare. Busy na mag-prepare. Ano yung kailangan ihanda sa Pasko. Mga ganun mga kapatid. That's why inagahan ko na. Okay? Inagahan na natin to. Okay, do we believe in Christmas? Naniniwala po ba ang karehaan ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa Pasko? Naniwala po ba tayo sa Pasko mga kapatid? Ang ating power verse, mababasa po natin sa Luke chapter 2, verse 8. Okay, beloved friends and family, okay, we find ourselves again in the season of lights, songs, and festivities. Alam mo, pag tumungtong na yung September, natatawa na lang po ako mga kapatid. Nakita ko sa Facebook, sumisilip na si Jose Marichan. Kumakanta ng Let's Sing Merry Christmas. Di ba? Di ba? Ay, mga kapatid, uso talaga yan. Pag tumungtong na talaga yung September, basta Berna, ay lumalabas na, sumisilip na si Jose Marichan doon sa Facebook, mga minamahal ko, mga kapatid. Ito yung season of lights. Kahit saan ka magpunta, maraming Christmas lights, mga kapatid. Nakakarinig ka ng mga Pasko na mga songs, yung Star ng Pasko, yung mga kanta na pang Pasko, mga kapatid. Give love on Christmas Day. So every Christmas lang ba mga kapatid na nagbibigay tayo ng pag-ibig? Diba? At ito yung panahon ng kasiyahan. Merong tinatawag silang simbang gabi. Alam mo yon, nakakabili ka ng puto bongbong. Alam mo, it's a time mga kapatid when the world poses. Yung iba, wala nang trabaho mga kapatid, umuwi na sa pamilya. Ito yung time mga kapatid, sentiments of peace and joy. Seem to fill the air. Alam mo, nakakatuwa pag dumarating yung December. Lalong-lalo na pag approaching na yung Christmas, mga kapatid. Kasi yung iba hanggang 23 na lang yung trabaho. So before ako, mga kapatid, nagtatrabaho itong maliit niyo na lingkod, ay syempre, mga kapatid, yung boss ko, Katoliko yon. So, pag mga 20 siguro, 22, wala na talagang pasok. So, we are told mga kapatid from childhood that this is the birthday of the King. So, sinabihan tayo noon, 'di ba? Marami tayong nakita na maraming anong tawag nito, yung nagsasadula mga kapatid na ito si Maria, pinanganak ang si Jesucristo doon sa sabsaban. 'Di ba? Marami tayong nakikita. Marami tayong nakikita ng mga Christmas light diyan sa tabi-tabi, tapos meron pang nagpa-light ng napakalaking Christmas tree. Diba? Nakita ko yun sa Palawan. Alam mo, pagandahan ng mga Christmas tree, mga minamahal ko, mga kapatid. Dati nung nagpunta ako ng Ayala, mayroong dancing lights na tinatawag. Sumasayaw yung Christmas lights, mga kapatid, doon sa Ayala. Kasi mahilig ako mamasyal noon Sumasayaw yung Christmas light. Anong bata pa tayo mga kapatid, sinabihan tayo na ito daw yung araw na ipinanganak ang hari ng mga hari. Walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. But, as followers of the way, okay, as seekers of the truth, tayo naghahanap ng katotohanan, we are called mga kapatid to examine everything by the light of Scripture. Okay? Nagbigay po ng babala si Apostle Paul in Colossians chapter 2 verse 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Colosas 2:8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at hindi ayon kay Kristo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. So today mga kapatid, okay, nagbigay ng babala si Apostle Paul. Mag-ingat, Baka sa atin may bumihag sa pamagitan ng mga pilosopiya, walang kabuluhang pandaraya. Salit-saling sabi ng mga tao, mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. So today, we must ask a difficult question. Tanungin natin ang ating mga sarili sa pinakamahirap na tanong. One, mga kapatid, isang tanong that might make us uncomfortable. Okay, but
it is necessary for a spiritual maturity. Kailangan talaga nating itanong to sa ating mga sarili. Okay, where do our traditions come from? Saan ang gagaling itong tradition na ito patungkol sa Pasko? Okay? If we dig beneath, mga kapatid, the snow and the tinsel, alam mo yung tinsel? Alam mo yung mga glittering decoration na parang nilalagay sa Christmas tree? Ha? Yung mga metal, mga plastic, mga kapatid, na pinapaikot sa Christmas tree? Ha? Mababasa ba natin yan sa banal na kasulatan or do we find Babylon? Okay? People of all ages have celebrated Christmas throughout the centuries. Not until 400 AD, mga kapatid. Wala pong Christmas na nangyayari noon. Okay? Not until 400 AD. Okay, but saan ba nag-originate itong Christmas? Nag-ugat ba itong Christmas, mga kapatid? Sa Kristiyano? Sa maraming paniniwala? Nag-ugat ba itong Christmas, mga kapatid? Sa mga Hudyo? Sa mga Kristiyano? Or nag-ugat itong Christmas sa pagano? Okay? So, is Christmas, mga kapatid, really the day of Christ's birth? Ang December 25 ba talaga ang araw na ipinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos? So, is Christmas, mga kapatid, is truly a Christian holiday? Nag-celebrate ba ang mga Hudyo ng Pasko, mga minamahal ko, mga kapatid? Then, ang tanong, why isn't it mentioned in the Word of God? Bakit hindi ito na-mention sa banal na kasulatan? Itong patungkol sa Christmas. Okay, did the apostles and disciples celebrate Christmas? May nabasa ka ba na nag-celebrate ng Pasko ang mga disipulo o mga apostoles ng bugtong at buhay na Diyos? Alam mo, sa bagong tipan, mga kapatid, wala pong mention, okay, walang nabanggit of any birthday celebration regarding the birth of Christ. Okay, walang nabanggit sa bagong tipan patungkol po sa kaarawan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Okay? Was our Lord Jesus Christ born on December 25th? Talaga bang ipinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos December 25? Basahin natin ang Luke chapter 2 verse 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Lucas 2:8. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon, na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, nung time na isinilang ang ating bugtong at buhay na Diyos, itong bersikulo ni Lucas, mga kapatid, ito yung panahon, Lucas chapter 2 verse 8. Ito yung panahon na isinilang ang ating bugtong at buhay na Diyos. So, dinescribe lang po dito na ang mga pastol o tagapangalaga ng tupa, mga kapatid, ay binabantayan nila ang kawan, ang mga tupa, sa gabi. In the fields, sa bundok near Bethlehem, when an angel of the Lord appeared. Kasi, isinilang na ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, surrounded by God's glory, nagdulot po sa kanila ng matinding takot. Dahil hindi, alam mo, mga kapatid, nakatakot talaga. Kaya nga sinasabi ng anghel, mga kapatid, pag nakita ka ng anghel, mabasa mo sa banal na kasulatan, sinasabi ng anghel sa tao, huwag kang matakot. So sa matinding takot, mga kapatid, kasi itong senaryo na ito, okay? Ito yung angelic announcement sa pagsilang ng ating bugtong at buhay na Diyos as Savior, as Messiah, as our Lord, mga kapatid, a humble King found in a manger. Okay? Ipinanganak sa sabsaban ang hari ng mga hari. So nagpapahiwatig lang po ito, mga kapatid, na ang grasya ng bugtong at buhay na Diyos ay para sa buong sangkatauhan. Walang pili, mga kapatid. Hindi lang para sa mga mayaman, hindi lang para sa mga hari, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa ating lahat. So, itong event na ito, mga kapatid, kung mabasa mo kanina yung Luke chapter 2 verse 8, ito yung panahon na ipinanganak ang bugtong at buhay na Diyos. Pero yung mga pastol, mga kapatid, nasa labas nagbabantay ng kanilang tupa. Okay? So, this event, nag-highlight po dito yung pagpapakumbaba ng bugtong at buhay na Diyos nung panahon na ipinanganak na siya, isinilang na siya dito sa sanlibutan ito. And God's choice to reveal this good news
First, to lowly shepherds, not royalty. So ang magandang balita na ito, mga minamahal ko mga kapatid, ay ni-reveal po ng bugtong at buhay na Diyos sa mga ordinaryong tao. Sa mga lowly shepherds, hindi sa mga hari. Kaya nga hirap nga ang Pariseo na tumanggap sa bugtong at buhay na Diyos. It's because ang bugtong at buhay na Diyos ipinanganak lang sa sabsaban. They were expecting, mga kapatid, na anak ng hari na upo sa trono ni David. Nakasuot ng royal color, violet. So, ang ano nila, mga kapatid, is that hindi sila naniniwala, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi katawang tao ang bugtong at buhay na Diyos sa pinakamababang uri ng pamumuhay. At yung nakasaksi nito ay yung mga ordinaryong tao, hindi mga hari. Okay? So, shepherds in Bethlehem did not make a habit of living in the fields during the winter season. So, December to February were very cold months. So, supposedly, kung December ipinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos, hindi mo makikita ang shepherd o tagapangalaga ng tupa na nandoon sa labas ng bundok o nandoon sa labas ng field, mga kapatid. Kasi supposedly, pag winter season, tinatago nila ang kanilang tupa. But anong sinabi ni Lucas? Ang mga shepherd, ang mga pastol, ay nagbabantay sa kanilang kawan, sa kanilang mga tupa, sa panahon na isinilang ang ating bugtong at buhay na Diyos. So it is confirmed that God, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos, hindi siya isinilang sa araw, sa buwan ng Disyembre. Kasi yung Disyembre, mga kapatid, to February, ay winter season, malamig. So, yung pastor, mga kapatid, yung shepherds sa Hudiya, hindi sila nagbabantay sa labas during the month of December. They usually stayed in the fields until sometime around end of September or possibly October. Then after that, pag dumating yung December, pinapasok na nila yung mga tupa. During the winter season in Judea, mga kapatid, shepherds typically brought their flocks, dinadala nila yung kawan nila, yung tupa nila, from the open fields, galing sa open na fields, kasi hinahayaan nila yan. Diba? And to sheltered areas to protect them. Para protektahan ang mga tupa, every winter season, mga kapatid, doon sa Hudiya, ay tinatago nila ang mga tupa, mga kapatid, para maprotektahan sa lamig, maprotektahan sa hangin, maprotektahan sa ulan. So itong shelters na ito includes sa natural caves. Pinapasok nila sa kuweba. And sometimes yung mga stone enclosure, yung kulungan ng tupa, mga kapatid, and sometimes doon sa basement ng kalang bahay para maproteksyonan ang mga tupa. So, therefore, mga minamahal ko, mga kapatid, okay, si Kristo, okay, ang ating Panginoong Hesus Kristo could not have been born on December 25th. Hindi siya ipinanganak December 25th, mga minamahal ko, mga kapatid. Kasi, mayroon tayong supporting verse. And that time na pinanganak ang bugtong at buhay ng Diyos, ang mga pastor ay nasa labas ng bahay at nagbabantay sa kanilang mga tupa. It means, hindi winter season iyon. Kasi kung winter iyon, hindi mo maabutan, mga kapatid. Hindi sana sinabi ni Lucas yon. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi December ipinanganak ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, the question is, why do we celebrate December 25th as the birthday of Christ? Bakit nagse-celebrate tayo ng December 25 as birthday daw ng ating Panginoong Hesus Kristo? Alam mo, the question is, do we believe in Christmas? Naniniwala ba tayo sa Pasko? Alam mo, mga kapatid, we don't believe in Christmas, but we do believe in the spirit of Christmas. Okay, remember, hindi tayo naniniwala sa Pasko, but naniniwala tayo sa espiritu ng Pasko. Ano ba yung spirit of the Christmas? It's about giving. It's about pagsama-sama mo sa iyong pamilya. Okay? Walang problema, mga kapatid. Walang problema, magsama kayo sa inyong pamilya, mga kapatid. But ang mensahe na pinaparating ng bugtong at buhay na Diyos, we don't believe in Christmas na ipinanganak ang bugtong at buhay na Diyos December 25.
But we do believe, tayo po ay naniniwala, mga kapatid, sa espiritu ng Pasko. Ito yung giving, love, compassion. Okay? Ito yung marami ang nagbibigayan during December. Diyan, naniniwala tayo sa bagay na yan. Pero yung Pasko na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, December 25, that is wrong, mga kapatid. Kasi hindi winter season ipinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos. Yung December to February, winter season po yan doon sa Judea, doon sa Israel. Ha? So, ang katanungan, bakit nagsa-celebrate tayo ng Pasko, mga kapatid? Bakit nagsa-celebrate tayo ng December 25 as the birthday of Christ? Bakit sa atin, usually? December 25 was the birthday of the Sun God Mitra. Ang December 25 talaga ay birthday po yan ng paganong Diyos ng mga Romano. Si Mitra. Sun God. Isang paganong Diyos ang impluwensya ng relihiyon ay laganap sa imperyo ng Roma during the first few centuries. Okay, pag nag-celebrate ka ng Pasko, sineselebrate mo, mga kapatid, yung kapanganakan ng kanilang paganong Diyos na si Mitra, mga kapatid. Birthday ito ni Mitra, Diyos ng mga pagano. So, si Mitra, mga kapatid, was identified with the Semitic sun god Shamash. Ito yung mga Diyos ng mga pagano. Okay, si Shamash, mga kapatid, the God of justice, truth and law, who saw everything and protected travelers. So, at itong pagsamba na ito, mga kapatid, lumagana po ito from Asia to the West, where he was worshipped throughout the Roman Empire as Diyos Sol Invictus Mitras. Latin word po ito, mga kapatid, in the early centuries AD. Okay, hindi po ito related sana sa atin, dahil ito po ay sa pagano. Okay? Diyos Sol Invictus is a Latin word nang ibig sabihin, God, the unconquered Son. Yun ang ibig sabihin yan, mga kapatid, sa pagano. Ito po ay tumutukoy sa prominenteng Roman solar deity, Diyos-Diyosan ng mga Romano, na naging chief god po, mga kapatid, for the late Roman Empire. Okay? Alam mo, itong kulto na ito, mga kapatid, si imperial cult, si Emperor Aurelian, nag-establish po siya, tinatag po niya yung Sol Invictus as the official state god in 274 AD. Maraming ang Diyos-Diyosan ng mga pagano. Na-discuss natin sa mga previous live ito. Okay, from Babylon, Medo-Persia, Greece. Yung pinakita ko sa inyo na sa Daniel, yung last live natin. So, ginawa nila, mga kapatid, na official state god, si Sol Invictus. Ang meaning ng Sol Invictus, mga kapatid, a powerful symbol for the empire's unity and strength. So, itong cult na ito, mga kapatid, nag-celebrate sila around winter solstice. Anong ibig sabihin ng winter? Ito yung eksaktong sandali, mga minamahal ko, mga kapatid, kung kailan ang kalahati po ng mundo ay tumagilid na pinakamalayo mula sa araw. Kaya sobrang lamig. Sobrang lamig kasi napalayo yung kalahati ng mundo sa araw. Kaya tinatawag siyang winter solstice, mga kapatid. Kaya during December to February, tinatawag siyang winter season doon sa Israel. So, itong December, mga kapatid, nauugnay po ito sa kanya sa pitsa ng Pasko. Okay, in 313 AD, si Emperor Constantine, remember si Emperor Constantine? Siya yung nagbigay ng kapangyarihan sa obispo, sa pontiff, sa Papa sa Roma, mga kapatid. Nag-issue po siya ng Edict of Toleration or Edict of Milan. Nang ibig sabihin, batas ito na ginawa po ang Christianity as a popular religion. So, naging official po na religion ang Kristyanismo sa Roma. At that time na pumasok na si Constantine the Great. So, itong edict na ito, itong batas na ito, at tinapos po lahat ng mga persecution toward Christians. Remember, last late century, sa first century until the 4th century, mga kapatid, ay tinorture ang mga Kristiyano dahil ayaw nilang lumuhod sa mga pagano.
So natapos lang ito saglit mga kapatid nung pumasok na si Constantine the Great. 'Di ba? Bigyan ko kayo ng konting background. Ito yung sa panahon mga kapatid na pupunta na ng giyera si Constantine the Great, isang Roman Emperor, pagan Roman Emperor, si Constantine the Great. Tapos nakita siya ng sign na cross, nakita siya sa vision bago sila umatake sa battle, makipaglaban siya, na ang Latin ay tinranslate to English na in this sign you will conquer. Sa pamamagitan ng simbolo na ito, ikaw ay magtatagumpay. So nagtagumpay yan si Constantine the Great. At anong ginawa niya mga kapatid? Si Constantine the Great mga kapatid, na-convert into Christianism, but not totally because meron pa rin siyang paganong puso. That's why mga kapatid, inalaw niya, nagbigay siya ng batas, the Edict of Milan, na inaalaw na mga kapatid yung freedom. Freedom, hindi na pwede i-persecute ang mga Kristiyano. Kaya that's why ang Christianism, ang Kristyanismo, ang naging official religion ng Roma. Pagan Rome, pagano na Roma. Okay? So, 313 AD yun. In 67 years later, mga minamahal ko mga kapatid, merong emperor naman. Si Emperor Theodosius. Okay? Ginawa niya ang Christianismo or Christianity na compulsory. Alam mo yung compulsory mga kapatid, you are obliged. Obligado ka na magpa-convert ka into Christianismo. 380 AD mga kapatid. Na lahat ng mga nasa Roma mga kapatid, nasa sakupan ng Roma, lahat ay magpa-convert into Christianismo. Di ba? Masasabi mo, that sounds great, doesn't it? Napakaganda, di ba mga kapatid? Pero tingnan mo, ang katotohanan ng bagay na ito ay maraming mga pagano ang tumanggap ng Kristyanismo na walang tunay na pagsisisi. Okay, alam mo bakit? Nanatili po ang pagiging pagano nila sa kanilang mga puso. The same with Constantine the Great. Siya talaga ang nauna dito mga kapatid. Natigil nga yung persecution. During sa time ni Constantine the Great, natigil ang persecution. Binigyan niya ang kalayaan ng mga Kristiyano. Pero, ito na yung sinasabi natin na itim na kabayo, compromise faith. Nakompromiso ang Kristyanismo. Okay, nakompromiso ang Christianity mga kapatid dahil pinapasok na ni Constantine the Great ang mga pagano na mga turo sa Kristyanismo. What does it mean? Pag pumupunta sila sa simbahan, pupunta sila sa church mga kapatid, bit-bit nila ang kanilang mga idolatry and pagan ways. Okay, para hindi na mag-away ang Kristyanismo at ang pagano, inaalaw ni Constantine the Great na magbitbit ng rebulto ang mga pagano sa loob ng Kristyanismo. Kasi alam mo, ang mga pagano, mga kapatid, hindi sila na nakapag-worship kung wala silang bitbit na rebulto. So, as a result, their pagan celebration of the Day of the Sun, araw ng mga araw, December 25, mga kapatid, December 25, was brought into Christianity. Kaya, yung pag-celebrate ng mga pagano sa araw, sa kaarawan ng sun god nila na si Mitra, yung Diyos nila na pagano na si Mitra, ay nadala sa loob ng Kristyanismo. Okay? Nadala mga kapatid, nagkahalo-halo na. Compromise ang pananampalataya. That's why yung December 25th, na hindi naman talaga ito ang karawan ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi naman ito ang araw kung kailan isinilang ang bugtong at buhay na Diyos. Klaro po sa sinabi ni Lucas. Klaro sa sinabi ni Lucas na ang mga shepherd, ang mga pastor ay nasa labas ng bahay kasi nagbantay doon sa kabukiran ng mga tupa. It means hindi ito winter season, hindi malamig ito na panahon na isinilang ating bugtong at buhay na Diyos. So, ang resulta, ang pagan celebration na ito mga kapatid, patungkol sa kanilang kaarawan, ng kanilang sun god na si Mitra, sa pagano, nadala po yan dito sa Kristyanismo. Pinalitan na lang ng December 25 is birthday ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga rebulto na makikita mo, pinalitan nila ng pangalan yan. Lahat ng mga rebulto na makikita mo dyan mga kapatid.
Alam mo, if you search the pages of your Bible, from Genesis to Revelation, you will find no command to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Wala kang mababasang kahit isang commandment na binigyan tayo ng utos sa bugtong at buhay na Diyos na mag-celebrate kung kailan siya ipinanganak. From Genesis to Revelation. Okay? So we are commanded, mga kapatid, to remember His death. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26 and 28. Okay, ito yung Santa Cena. Ito yung foot washing na ginagawa natin every second Sabbath of the month. Na alalahanin sa pamagitan ng ginagawa nating Santa Cena, mga kapatid, foot washing, small baptism, ay inaalala natin ang kamatayan ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang inutos sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Na kung yan ang gawin natin, inaalala natin ang bugtong at buhay na Diyos. Pero patungkol sa isinilang ang bugtong at buhay na Diyos, the early church remain silent. Wala ka pong, tahimik po ang early church, mga kapatid. Tahimik po sila sa bagay na yan. Why? Because the date of December 25th was not chosen because of biblical evidence. Okay, so why December 25th, mga kapatid? History is not silent on this. Hindi tahimik ang history at binigyan ko na kayo ng background. Nagkahalo-halo na ang pagano sa Kristyanismo. Bit-bit nila, yung araw ng December 25, ito yung kaarawan ng kanilang sun god na si Mitra na nabitbit dito sa loob ng Kristyanismo at pinalitan na lang na kaarawan o araw na isinilang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, they took a day dedicated to the sun god. Sun god. Ang Diyos nila ay ang araw. Okay? So, nirename lang nila ito, mga kapatid, for the Son of God. So, from Sun God, Diyos nila ay araw, to birthday daw ito ng ating bugtong at buhay na Diyos. But we must ask, magtanong tayo. Okay? Can we worship the God of truth with a borrowed lie? Pwede ba nating sambahin ang bugtong at buhay na Diyos, ang Diyos ng katotohanan, sa hiram na kasinungalingan? Hindi po, mga kapatid, because ang December 25th, mga kapatid, it's not the day na ang bugtong at buhay na Diyos ay isinilang. And always remember, we do not believe in Christmas, but we do believe in the spirit of Christmas. Ito yung nagbibigay ka. Ito yung nagkasama ka sa iyong pamilya. Okay? So, kumusta yung mga Christmas tree? Alam mo, bakit mayroong mga Christmas tree? Saan ang galing itong Christmas tree din? Maraming mga legend, mga kapatid, nag-exist regarding the origin of the Christmas tree. Alam mo, mayroon pong isang story ng Romano Katoliko, mga kapatid. Isang santo ng Romano Katoliko, si Saint Boniface, an English monk. Nag-organize siya ng Christian church in France and Germany. One day, nag-travel siya doon, mga kapatid, sa Germany. Nakakita siya ng grupo of pagans, mga pagano, mga kapatid, na mga tao, nag-gathered around a great oak tree. Okay? Tapos, isakripisyo na nila isang bata, mga kapatid, to the god Thor, sa kanilang Diyos-Diyosa na si Thor. Pagano din. Upang matigil ang sakripisyo at mailigtas ang buhay ng bata, pinutol, mga kapatid, ni Boniface ang puno sa isang malakas na suntok ng kanyang kamao. Okay, para matigil lang yung paghandog ng bata, mga kapatid. Kasi ihandog ng mga pagano, mga kapatid, sa kanilang Diyos na si Thor. So, sinuntok niya kasi sobrang, alam mo, adrenaline rush. So, after nun, mga kapatid, binalikan niya, may tumubo na parang Christmas tree. So, may tumubo, maliit lang na Christmas tree, mga kapatid. So, sinabihan nito, mga kapatid, sinabihan ni Boniface, saint ng RCC, na ang pagan worshipper, sinabihan niya, that yung Christmas tree, alam mo yung fear tree? Yung parang Christmas tree, alam mo, totoo talaga, mayroon talagang Christmas tree sa ibang bansa. Dito kasi sa atin, nabibili lang natin sa mga mall. Sa ibang bansa, mayroon talagang mga Christmas tree. Mayroon talagang tree talaga, kaya tinawag siyang tree, kasi tree talaga siya. Kahoy talaga siya, kapatid. Dito kasi sa atin,
Ano na lang ito eh, imitation, pero hindi ito siya imitation. Ano lang talaga siya? Kinopya, pero plastic lang ang Christmas tree. Pero sa ibang bansa, puno talaga ito. Okay? Ha? O, puno talaga siya na Christmas tree. Hindi ko lang mapakita kasi, ano mga kapatid eh, mahina yung net natin. So, sinabihan niya mga kapatid, na yung Christmas tree, yung Christmas tree ay, ito yung eternal life sa ating Panginoong Hesukristo. Alam mo yung Christmas tree, may symbolism yan sa kanila. Alam mo yung Christmas tree, sa mga pagano, may symbolism sa kanila. Yung fir tree, yung Christmas tree mismo, mga minamahal ko, mga kapatid. Okay? Christmas tree sa ibang bansa. Nag-signify daw ito. Okay, nagpapahiwatig daw ito sa ating bugtong at buhay na Diyos. Eternal life and hope. Bakit kulay green? Bakit evergreen? Ang ibig daw sabihin niyan, mga kapatid, ito'y nagrepresenta ng buhay, mga kapatid, na hindi namamatay. Tapos, bakit naka-upward, bakit naka-point siya pa outward? Bakit triangle yung Christmas tree? Kung mapapansin nyo alam ko nakakita kayo ng mga Christmas tree. Bakit triangle? Bakit naka-point upward? Kasi nagsimbolo daw ito ng langit. Tapos, bakit triangle ang shape ng Christmas tree? Hindi nyo ba napapansin? Because nagrepresenta daw ito ng Trinity. God, Son, and the Holy Spirit. Bakit triangle? Because nagrepresent ng Trinity. Yun po ang meaning ng Christmas. Hello. Yun po ang meaning ng Christmas tree, mga kapatid, sa kanila. Okay? So, meron pang another legends, mga kapatid. Si Martin Luther. Kailan si Martin Luther? Isang reformer, mga kapatid. Nung nagkwento ako sa inyo before sa mga topic natin, sa panahon ng Dark Ages, sa pinapatay na yung mga Kristyanismo, mga kapatid, lumabas ang mga reformers kasi against sila sa Catholic teaching dahil nakabasa sila, mga kapatid, na direct lang sa bugtong at buhay na Diyos, humingi ng tawad. Si Martin Luther kasama dito. So, si Martin Luther, mga kapatid, nung naglakad-lakad siya sa kabundukan, Christmas Eve, December 24, humanga po si Martin Luther, mga kapatid, sa kagandahan ng mga bituing kumikislap sa mga sanga ng mga punong evergreen. Yung punong evergreen, mga kapatid, yun yung Christmas tree. Okay, kasi sa ibang bansa talaga, mayroon talagang tree. Okay? Dito sa atin, wala tayong Christmas tree dito na natural. Plastic lang. Ginaya na lang. Alam mo naman yung Pilipino, mga kapatid, mahilig talaga manggaya. So, ang ginawa po, mga kapatid, ni Martin Luther, isang reformer, dinala niya, mga kapatid, yung evergreen. Nagputol siya konti. Yung Christmas tree. Nagputol siya konti, mga kapatid, dung galing sa bundok, at dinala niya sa kanyang bahay, sa kanyang pamilya. Tapos, para makita niya muli, mga kapatid, kung anong nakita niyang kagandahan doon sa bundok, nag-recreate siya, mga kapatid. Pinaganda niya yung Christmas tree. Pinaganda niya yung Christmas tree, mga kapatid. Kung gaano kaganda yung mga bituing kumikislap na nakita niya sa bundok, mga kapatid, sa mga sanga ng mga punong evergreen, ay ganun po ang ginawa ni Martin Luther. Inuwi niya sa bahay, nagputol sa konti, maliit, tapos gusto niya kasing makita ulit yung kagandahan na nakita niya sa bundok. Ang ginawa niya, mga kapatid, naglagay siya ng mga kandila sa mga branches. Pinaganda niya, ninalagyan niya ng ilaw. Napapansin niyo may mga ilaw ang Christmas tree? Doon po yan ang galing, mga kapatid, kay Martin Luther. Kasi isang pari ito si Martin Luther, hindi pa siya reformer. Isa siyang pari ng Katoliko, si Martin Luther. Okay, RCC. So, para ma-recreate niya, mga kapatid, ano nakita niya? Pinaganda niya, nilagyan niya ng mga ilaw. So, si Propeta Jeremias, mga kapatid, kinondem ang pagkakating ng mga puno. Tapos dalhin sa bahay para mag-decorate lang. This practice, mga kapatid, was connected with idolatry and pagan worship. Jeremiah chapter 10, verse 2 to 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Jeremiah chapter 10, verse 2 to 5. Ganito ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, at huwag kayong manganglupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nanganglupaypay,
sa mga yaon, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ang pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So originally mga kapatid, kinukondem yan ni Jeremias, propeta ng bugtong at buhay na Diyos, kasi pinuputol. Ganon ang ginagawa sa ibang bansa mga kapatid, kasi meron talaga silang evergreen. Meron silang mga fir tree doon. Christmas tree talaga, pinuputol na, pinapasok nila sa kanilang bahay, nilalagyan ng design, nilalagyan ng mga ilaw. Ha? Si Martin Luther ang nauna dyan. So in context mga kapatid, Jeremias is speaking of wooden idols. But look at the method of the heathen. Tingnan nyo yung method ng mga pagano. Pumupunta sila sa bundok, namumutol sila ng mga green tree mga kapatid, they bring it into the home, and they decorate it with silver and gold. Diba? Nilalagyan natin ang decoration ng mga silver and gold. Yung mga bilog-bilog. Ha? Diba? So, kinukondem ito ng bugtong at buhay na Diyos. Does this sound familiar? Kasi yun ang ginagawa natin mga kapatid nung hindi pa tayo namulat sa katotohanan. Na akala natin mga minamahal ko mga kapatid, tama yung ginagawa natin. Ngayon, na alam mo na yung katotohanan mga kapatid, it's up to you. Diba sabi ko nga, there's nothing wrong na ang spirit of Christmas, which is giving. Kaya, kami talaga mga kapatid, hindi talaga kami nagsaselebrate ng Christmas dito. But New Year, Thanksgiving Day. Pasasalamat sa buong taon. Mayroon talaga yan, kasi New Year eh. Thanksgiving Day yan, kung tawagin. Pero pag Christmas, tapos ang rason natin is kaarawan ng bugtong at buhay na Diyos, that's not true. Every time mag-celebrate ka ng Christmas, sineselebrate mo yung sun god ng mga pagano. Yung kaarawan ng Diyos ng pagano na si Mitra. Okay? So, ito bang mga kapatid? Ito bang exchanging gifts mga kapatid? Is scriptural ba ito? Mababasa ba natin to mga minamahal ko mga kapatid sa banal na kasulatan? Yung mayroon tayong exchanging gift. Alam mo, if natamaan ka ngayon, we should be grateful. Kasi meron talaga yan sa mga company, meron talaga sa barangay, di ba mga ganon? Sabihin mo, grabe legalista ka naman masyado sister. Hindi naman mga kapatid, sinasabi ko lang, ilalatag ko lang sa inyo ang katotohanan. And it's up to you. Hindi ko naman po kayo pinipilit na, okay, wag ka na lang mag-celebrate. It's up to you po mga kapatid. Basta nilalatag na, alam mo na yung katotohanan. Mas mabuti na lang hindi mo alam ang katotohanan, exempted ka pa, hindi ka pa nagkakasala. Ha? So, ito ba yung, itong exchanging gift is scriptural ba ito? Ha? Ano sinabi ng Matthew chapter 2 verse 1 to 11? Ito yung after na pinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos. He was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, mga kapatid. Behold, 3 wise men, magi, from the east, came to Jerusalem. Nagtanong sila kay Herodes kung saan na yung hari ng mga Hudyo. So, and when they come, mga kapatid, into the house, nakita po nila yung bata, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, kasama ng kanyang nanay na si Maria, and fell down and worship Him. Fell down, mga kapatid, at sinamba nila ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And when they had opened their treasures, nagpresent po sila ng regalo sa hari ng mga hari, sa ating bugtong at buhay na Diyos. Gold, frankincense, mga kapatid, and myrrh. Baka bukas, God willing, ito yung pag-uusapan natin, yung 3 regalo ng 3 wise men. Yung 3 regalo, mga kapatid, ng 3 wise men. Para ma-continue to mga kapatid, kasi malapit ng magpasko, mga kapatid. Alam ko, mabusy na kayo. Hindi na kayo makapanood ng live ko.
So, bawi din ako mga kapatid sa mga araw na hindi ko kayo nakasama sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, nagpresent sila ng 3 regalo. So, upon reading this passage, many presume that these were birthday presents for our Lord Jesus Christ. Maraming nag-assume na ito daw po ang birthday present. That's why mga kapatid, pag mayroong birthday, nagdadala ka talaga ng regalo. Diba? Kasi ito ang ginawa ng 3 wise men. Nagdala sila ng regalo sa ating bugtong at buhay na Diyos. So is this what the scripture is saying? Ito ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Tumayo ba sila sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos tapos nag-exchanging gift sila doon mga kapatid? At nagbibigayan sila mga kapatid doon? Okay, nag-exchanging gift sila Maria, yung nanay ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun ba ang nangyari doon mga kapatid sa senaryo? Nung panahon na pumunta yung 3 wise men? Ganun ba ang senaryo mga kapatid? Exchanging gift ba sila? Diba? They fell down mga kapatid and worship our Lord Jesus Christ. They fell down at sinamba nila ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, nag-exchanging gift ba sila doon? No. Ang gifts mga kapatid presented sa ating bugtong at buhay na Diyos, signifying that the King was born, na ang hari ng mga hari ay ipinanganak na. Kaya hindi ito maaring mga regalo sa kaarawan. Iba itong regalo sa kaarawan, mga kapatid, ha? Hindi ito. Nagdala sila ng regalo, it's not because kaarawan ng bugtong at buhay ni Diyos, ipinanganak ang bugtong at buhay. No. It because ang hari ng mga hari, mga kapatid, once, mga kapatid, ganito kasi yan, in ancient custom, okay, sa panahon noon, lalo na sa east, kasi nanggaling itong 3 wise men sa silanganan, o sa east, mga kapatid. So, mag-present talaga sila ng gifts, mga kapatid, sa panahon na sila ay haharap sa hari. Alam mo, I remember si Pastor Lahi. Ako nakakarinig si Brother James Pasanting Beloy Jr. Sabi ni Pastor Lahi, anong pasalubong mo sa akin, Tan? Sabi ni Sultan, nakalimutan ko man, Pastor. Sabi niya, protocol na yan, Tan. Hindi ka pwedeng humarap at wala kang bit-bit na pasalubong. Wala kang bit-bit. So, mga kapatid, the 3 wise men understood that they were in the presence of the King of the Jews. So, protocol na po yan, mga kapatid. Hindi sila nagbitbit ng regalo dahil isinilang ang bugtong at buhay ng Diyos. Nagbitbit sila ng regalo kasi haharap sila sa hari ng mga hari. Kaya hindi yan regalo sa birthday, mga kapatid. Alam mo, the Bible has many examples of people sending gifts to kings or presenting them upon arrival into their presence. Si King Solomon, ang daming pumupunta kay King Solomon, ang daming bitbit, like Queen of the South, Queen Sheba. May bitbit na mga regalo yan, mga kapatid. Kasi ito yung custom in ancient time and historical cultures. Na hindi ka pwedeng humarap sa hari na wala kang bitbit na regalo. Hindi ka pwedeng humarap sa hari, mga kapatid. O di kaya sa mga matataas na mga posisyon without bringing a gift. Protocol na talaga yan, mga kapatid. Ito po ay nagpapakita ng respeto and social hierarchy. Protocol na po yan. Pag pumunta ka sa hari, may bit-bit ka talagang regalo sa hari. Gift, mga kapatid. Basahin nyo yung kwento ni King Solomon. Ang daming nagpupuntahan kay King Solomon because dahil sa sobrang talino ni King Solomon ay binigay ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi ka pwedeng humarap, mga kapatid, sa hari ng mga hari. Hindi ka pwedeng humarap sa hari na wala kang bit-bit na regalo kasi protocol na po talaga yan. Ito po ay nagpapakita ng respeto mo. So, ang pagpunta po ng 3 wise men na nagbitbit sila ng gold, frankincense, and myrrh, mga kapatid, it's not because isinilang ang bugtong at buhay ng Diyos, birthday ng bugtong at buhay ng Diyos. No. Because sila ay haharap sa hari ng mga hari, nagbitbit sila ng regalo. Ito yung pag-usapan natin, God willing. So this custom is common today. Kahit naman ngayon, mga kapatid. Punta ka lang ng mayor, mga kapatid, may bitbit ka talagang regalo. Yung mga ambassador, mga kapatid, pag may mag-visit dito, nagbibigay ng token. Hindi token doon sa Tom's World, token as respect and pasasalamat. Ganun talaga ang protocol, mga kapatid, pag humaharap ka sa mga high status.
Hindi pwedeng, ay wala akong bitbit. Alam mo yung kanta ni Pastor Lahi na, ay yung, narito ang alay ko? Ha? Di ko makaako sa pagsulti, wako'y halad, ikahatag ni mo? Because every time na harap ka sa hari ng mga hari, wala kang maibibigay, mga kapatid. Di mo yung three wise man, ang layo ng biniyahim nila, mga kapatid. Saan pa nanggaling ilang buwan naglakad yun, mga kapatid? Mapuntahan lang ang ating bugtong at buhay na Diyos. Always remember hindi sila nagdala dahil kaarawan ng bugtong at buhay na Diyos, kundi dahil humarap sila sa hari ng mga hari, ang bugtong at buhay na Diyos. So, there is still much for us to glean as we study the scriptures. Marami pa tayong hindi nalalaman, mga kapatid. We may not have the full understanding regarding many things in this life. But one day, the whole truth will be revealed as we stand before the King, or the King. Walang ibang ating bugtong at buhay na Diyos. So instead of giving presents to one another on a day that is not really the birthday of our Lord Jesus Christ, why not ask the Lord to give you a soul for the kingdom of God? Bakit hindi mo hingin sa bugtong at buhay ng Diyos yung kaluluwa sa kaharian? Manghingi ka ng numero sa bugtong. Manghingi ka ng kaluluwa na para sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid. And then present that soul, itong kaluluwa natin, tayo. We don't have a soul. We are the soul. Tayo, mga kapatid. And then, i-present natin ito, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos, the King of Glory, King of all kings, ang hari ng kalwatian, as a symbol of your love for Him and the work that He has called you to do. Kaysa mag-present ka ng gifts, mga kapatid, humingi ka sa bugtong at buhay na Diyos, nabigyan ka, mga kapatid, sa ngayon, bigyan ka ng Espiritu, mga kapatid, na magpagamit ka para sa bugtong at buhay na Diyos. Okay? Alam mo, meron pong mga arguments na lumalabas. Sinasabi nila, aming tinubos ang mga bagay na ito, aming pinabanal ang mga ito para sa Panginoon. Alam mo, ay iniisip natin, ginagawa ko to para sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, the same with Apostle Paul. Pinarsecute niya yung mga Kristiyano dahil ginagawa daw niya iyon para sa bugtong at buhay na Diyos. Before naging Apostle Paul, si Pablo, Saul muna siya. Saul. Bakit mo ako inuusig? Sabi ng bugtong at buhay na Diyos during that time na pumunta na siya ng Damascus para usigin na naman ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Kristiyano doon. Diba? So bago siya naging Apostle Paul, Saul muna siya. Siya ang greatest persecutor, mga kapatid. Pero nung na-convert na si Apostle Paul, mga kapatid, siya ang the greatest Christian who ever lived, mga kapatid, sa panahon ni Apostle Pablo. So, akala ni Saul, mga kapatid, Saul pa siya during those times, na ang ginagawa niya sa pag-usig niya sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos, pag naniwala ka kay Kristo, ikukulong ka ni Pablo. Saul pa siya. Akala niya, ginagawa niya ito para sa bugtong at buhay na Diyos. So ngayon, akala natin, ginagawa natin ito kasi kaarawan ng bugtong at buhay na Diyos. So we are very wrong. Okay? Maling-mali talaga tayo, mga minamahal kong kapatid. Ito yung danger of syncretism. Ito yung peligro, mga kapatid. Sabihin mo sa akin, alam mo, sister, you say, I don't worship Saturn. Hindi ko naman sinasamba yung si Saturn. Hindi ko naman sinasamba yung araw. Sa panahon na titingnan ko yung Christmas tree, ang iniisip ko ang ating bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, masasabi mo sa akin yan. Alam mo, hindi naman talaga, yan sister, kasi sa time na Christmas, nagkakasama-sama ang pamilya, sabi ko nga, there's nothing wrong with that. Okay? Walang problema kung magsama-sama ang buong pamilya. Alam mo, noon nga hindi naman kami nagse-celebrate, pero yung nanay ko, para hindi kami mainggit, bitaw mga kapatid na, medyo din kami, magluto siya, para lang din na, pero hindi kami nagse-celebrate ng Christmas. Okay? Lang, luto para may makain na, like ordinary days lang. Walang problema niyan, mga kapatid. Okay? Pag naglagay ka na ng Christmas tree, anong sinasabi? Anong meaning ng Christmas tree? Anong meaning? Yung tree, yung triangle na yan, ibig sabihin, Trinity. God, Son, and Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng Christmas tree. Pointed upward because nagsimbolo ng langit. So, ito yung problem. This is the argument of syncretism. Ano bang syncretism?
Ang syncretism po mga kapatid, the mixing of holy and unholy. Ito yung paghalo ng banal at hindi banal. It is the argument of the golden calf. Tingnan mo nangyari sa golden calf. Remember Aaron in Exodus chapter 32? Ha? The people, mga kapatid, wanted agad. Gusto nila ng Diyos. Kasi nga si Moses, umakyat doon sa Mount Sinai, matagal nakabalik si Moses kasi nga kinuha niya ang 10 utos, mga kapatid. So, na-pressure si Aaron. So, yung mga ginto na bit-bit nila, mga kapatid, from Egypt, ay ginawa ni Aaron, mga kapatid, ng golden calf, an Egyptian idol. So, saan ang galing yung idol na yun, mga kapatid? Doon sa Ehipto. Saan ang galing yung golden calf na yun na-inspired sila ang mga Israelita nung lumabas na sila sa Ehipto? Doon sa Ehipto. Paano nila nagawa ang golden calf? Doon sa Ehipto, mga kapatid. So, ano sinabi ni Aaron? He built an altar before it and said, ano sabi niya? Tomorrow is a feast to the Lord. Bukas ay kapistahan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Exodus chapter 32 verse 5. So do you see, mga kapatid? He used the name of Yahweh but the method of Egypt. Ginamit niya ang pangalan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Pero, anong method na ginamit niya? Method ng Ehipto. Yung pagsamba ng Diyos-Diyusan, yung pagsamba ng golden calf, galing po yun ng Ehipto. Okay, ginamit niya ang pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, pero ang method na ginamit niya, mga kapatid, method ng Egypt. So ano ba ang reaction ng bugtong at buhay? Natuwa ba siya? Natuwa ba ang bugtong at buhay na Diyos dahil ang iniisip ni Aaron ang bugtong at buhay na Diyos? Habang sumasayaw sila sa idol, sa golden calf, natuwa ba ang bugtong at buhay na Diyos? Kasi ang thinking nila, para naman to sa iyo bugtong at buhay na Diyos. Natuwa ba ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, habang sumasayaw sila sa idol? No. Nag-init ang kanyang galit. Galit na galit ang bugtong at buhay na Diyos. Tinawag niya itong malaking kasalanan. So nalabag ang first and second commandment. Huwag magsamba ng ibang Diyos at huwag gumawa ng imahe. So anong ginawa ni Moses yung pagkababa niya? Pinababa siya ng bugtong at buhay na Diyos kasi nagwala na ang mga tao. Sayaw-sayaw na sa golden calf. Yung idea na yun, mga kapatid, yung idea nila na gumawa sila ng gintong baka, galing Ehipto yun. Pressure nga si Aaron eh. So pagbaba ni Moses, Exodus chapter 31, binasag niya ang 10 utos. Galit na galit si Moses. So, pinapili ang mga tao. Pagpapili sa mga tao, kay Moses ba o kay Aaron? Lahat ng hindi pumili kasi nagpagitna, kinain ng lupa. Okay? Kinain ng lupa. So in fight between good and evil, mga kapatid, there is no middle ground. Walang magpagitna. It's either, mga kapatid, nagamit ka ng bugtong at buhay na Diyos or nagamit ka ni Satanas. Wala pong middle ground. You have to choose in fight between good and evil. Doon pa lang sa langit, nung nag-away ang bugtong at buhay na Diyos at si Satanas, lahat na nagpagitna, isama dito kasi walang paninindigan eh. Walang paninindigan, mga kapatid. So, Exodus chapter 32, umakyat muli si Moses sa Mount Sinai para kunin yung second batch. Yung ikalawang set ng 10 Commandments. So, can we take that which God has called an abomination and make it holy? Pwede ba natin, mga kapatid, gawing banal ang kasuklam-suklam sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos? Iniisip natin, para naman to yung sa iyo bugtong at buhay na Diyos. Kasi kaarawan mo ngayon, celebrate namin ang Christmas. Kasi ngayong araw na ito, ikaw ay pinanganak. Alam mo, I told you, from Genesis to Revelation, hindi mo mababasa. Hindi mo mababasa, mga kapatid, na sinabi ng bugtong at buhay, utos ang bugtong at buhay, alalahanin nyo yung araw na kailan ako pinanganak. Ang sinabi ng bugtong at buhay, alalahanin nyo yung kamatayan ng bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan? Sa pamagitan po ng Santa Cena at foot washing. Yun po yung pinapaalala ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, kapatid, pwede ba natin, mga kapatid, gawing banal ang kasuklam-suklam sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos? Alam mo, nagbigay po ng babala ang bugtong at buhay na Diyos. Specifically about this. He did not say, hindi po sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, take the pagan altars and use them for me. Hindi po niya sinabi yan, mga minamahal kong kapatid, gamitin ninyo ang mga pagano ng mga altar at yan ang ihandog nyo sa akin. Hindi po sinabi. Ano sinabi ng Deuteronomy
chapter 12, verse 30 to 31. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Deuteronomy chapter 12 verse 30 to 31. Ay mag-ingat ka na huwag masilong sumunod sa kanila. Pagkatapos na sila'y malipol sa harap mo, at huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paanong naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos, na gayon din ang gagawin ko. Huwag mong gagawin gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karumaldumal sa Panginoon na kanyang kinapupuutan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos, sapagkat pati ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Kinukondem po ito ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Hindi niya sinabi, nagamitin mo yung mga pagano ng mga altar para sa bugtong at buhay na Diyos. Ipinagbabawal po ng bugtong at buhay na Diyos ang pagsamba sa Kanya gamit ang mga pamaraan at pamamaraan ng mga paganong bansa. Okay? He is a jealous God. Siloso po ang ating bugtong at buhay na Diyos. He does not want a second-hand festival. Okay, siloso ang ating bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko, mga kapatid. He does not want a celebration that once dedicated, mga kapatid, to Saturn, Mithras, or Odin. Ito yung mga Diyos ng pagano. Ayaw niya, mga kapatid, ayaw niyang humalo, mga kapatid, sa araw na iyan. December 25th. Ayaw niya, mga kapatid, ayaw ng bugtong at buhay na Diyos yan. Kasi, hinahalo mo yung banal at yung hindi banal. Ayaw ng bugtong at buhay na Diyos yan. Ang gusto ng bugtong at buhay, he demand pure worship in spirit and in truth, not in compromise and syncretism. Hindi yung paghahalo, pagmimix ng banal at hindi banal. So, yung December 25th, kaarawan ng Diyos ng pagano, tapos hinalo mo, mga kapatid, kasi birthday daw ito ng bugtong at buhay na Diyos. Kinukondem ng bugtong at buhay na Diyos ito. Galit na galit ang bugtong at buhay na Diyos. Kasuklam-suklam sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? So alam mo, mga kapatid, we are not the first to realize this. Alam mo, hindi lang naman tayo ang hindi nagsiselebrate ng Christmas. Ha? We stand in a line of believers, mga kapatid, who refuse to bow to this compromise. Alam mo, hindi lang naman tayo ang hindi nagse-celebrate ng Christmas. Did you know, mga kapatid, in the 17th century, mayroon pong tinatawag na Puritans. Ang Puritans po, mga kapatid, ito po yung mga English Protestante. Alam mo, Protestante kang tawagin kung hindi ka nagpailalim sa Katoliko. Protestante yan. Okay? Itong Puritans, mga kapatid, mga English Protestante, in the 16th to 17th centuries, na naghahangad sila ng kadalisayan in the Church of England. Tinatanggal nila, nililinis nila, mga kapatid, ang mga turo at aral na galing sa Roma, pagan Rome, sa mga Catholic practices, mga kapatid, Roman and pagan exist. Kasama na dyan ang pagban ng Christmas. Okay, hindi lang naman tayo hindi nagsa-celebrate. May mga Puritans, mga kapatid, English Protestante. Nilinisan nila, mga kapatid, ang Church ng England. Nilinisan nila, mga kapatid, sa mga pagan practices. Bina nila ang Christmas. Alam mo, in England and later in Plymouth sa America, Massachusetts, mga kapatid, sa Boston, the observance of Christmas was a criminal offense. Once nag-celebrate ka ng Christmas doon, anong mangyayari? Magbabayad ka, fines, 5 shilling, mga kapatid, or $400. Ban ang Christmas doon, mga kapatid, sa England, sa Boston. Pag nag-observe ka ng Christmas doon, magbabayad ka ng malaking halaga. Why? Because they knew the history. Alam nila yung history, mga minamahal ko, mga kapatid. They knew it was popish and pagan. Galing ito sa Catholic practices at sa mga pagan Rome, sa pagano. Alam nila yan. Alam nila yung history. Alam mo, mga kapatid, nakikita nila yung Lord of Misrule every time dumarating yung Christmas. Ano yung ibig sabihin ng Lord of Misrule? Alam mo, yung Lord of Misrule, mga kapatid, ito yung in charge sa kaligayahan ng Christmas. Sa pagano,
which often, mga kapatid, included, alam mo, pag Christmas, maraming naglalasing, maraming nagsasaksakan, maraming lasing, maraming nagwa-wild partying, mga kapatid, pag Christmas. Kaya tinatawag itong Lord of Misrule. Kasi ito yung author, mga kapatid, ito yung in charge sa kaligayahan ng Christmas. At yun, may Santa Claus pa silang nalalaman. Saan dumadaan Santa Claus? Doon sa bubong. Ano sinabi ng banal na kasulatan? Sino mang hindi dumaan sa pintuan ay magnanakaw. Santa. Kunti na lang, Santa. Para ng Satanas. Anong kulay? Pula. So, alam mo, pag Christmas, mga kapatid, maraming lasing. So, anong nangyari, mga kapatid? They walked through the streets of Boston on December 25th. Alam mo, doon sa Boston, mga kapatid, tinatrato po nila ang December 25 as a common work day. Normal lang sa kanila. Normal na araw. Refusing to give honor to a day God never sanctified. Tumanggi silang magbigay, mga kapatid, ng karangalan sa araw na hindi pinabanal ng bugtong at buhay na Diyos. So, tinatrato nila na ordinary lang ang December 25 doon sa Boston. Sa mga Puritans, mga English Protestante doon, mga kapatid. Hindi sila nag-celebrate. Kasi alam nila ang history. Kung sino ba talaga ang ipinanganak sa December 25. Alam nila yung history, mga minamahal kong kapatid. So, tumanggi sila. Tumanggi silang magbigay karangalan sa araw na hindi naman pinabanal ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, anong sinabi ng 2 Corinto 6:17, mga kapatid? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. 2 Corinto 6:17. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, come out from among them. Okay? So, what are we to do with this knowledge? Anong pwedeng gawin natin sa kaalaman na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos? It is uncomfortable, alam ko. Because it challenges our family tradition. Di ba? Meron tayong tradition sa pamilya, pag Christmas, nag-exchanging gift tayo. Meron tayong tradition na nag-celebrate talaga tayo. Nagpapaputok tayo ng mga fireworks pag Christmas. Di ba? Nakaka-challenge ito sa family tradition, mga kapatid. But lagi kong sinasabi sa inyo, but if we are to be people of the book, kung tayo po ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos at nakabase po tayo sa banal na kasulatan, we must ask. Okay? May pakialam ba ang bugtong at buhay na Diyos kung paano natin siya sinasamba? Ang tanong, kung bulok ba ang mga ugat, mabuti ba ang bunga? Mag-produce ba ng mabuting bunga ang bulok na ugat, mga kapatid? Now we know, mga kapatid. Alam mo, mahirap nga, sabi ko nga hindi naman ganun kadali ang pagbabago. Diba? Lalo na magsiuwian talaga ang buong pamilya para mag-celebrate sa Christmas at saka New Year. Kaya sinasabi ko nga, mga minamahal ko, mga kapatid, na it's up to you. Nilatag lang ng bugtong at buhay ni Diyos, ibinigay niya na mensahe ito, mga kapatid, sa inyong maliit na lingkod para maging aware po tayo. Okay, there's nothing wrong kung magsama-sama ang buong pamilya. Klaruhin ko lang. Because we do not believe in Christmas, but we do believe in the spirit of Christmas. Ito yung giving, ito yung love, compassion, ito yung togetherness, mga kapatid, kasama ang buong pamilya. Walang problema sa bagay na yan. Pero kung mag-celebrate ka sa Christmas, siguro gawin mong ordinary day. Importante, nagkasama kayo ng buong pamilya ninyo. Pero kung sabihin mo, Christmas, kasi pag once sinabi mo na Christmas, ibig sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin yan, pinaniniwalaan mo, pinaniniwalaan mo ang iyong Diyos, mga kapatid, ay walang iba, kundi yung Diyos ng pagano. Alam mo, we do not need a pagan holiday to honor our Savior. Hindi po natin kailangan ng mga pagano ng mga holiday, mga kapatid, para papurihan ang ating bugtong at buhay na Diyos. We honor Him by keeping His commandments.
Okay, napaparangalan natin ang bugtong at buhay sa pamamagitan po ng pagsunod ng kanyang kautusan. We honor Him, mga kapatid, by celebrating the feast He actually instituted. Siya talaga mismo ang nagsabi sa banal na kasulatan, the Lord's Supper. Ito yung huling hapunan ng bugtong at buhay Diyos kasama ang kanyang mga disipulo. The remembrance of His death until He comes. Ginagawa nyo ito, yung Santa Cena, yung grapes na pure juice, yung Welch, at saka yung tinapay na walang libadura, ginagawa natin every second Sabbath of the month, mga kapatid, bilang alaala natin sa bugtong at buhay ni Diyos hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yun po ang inutos ng bugtong at buhay ni Diyos na gawin natin. Pero yung sabihin natin na i-celebrate natin ang araw kung kailan isinilang ang bugtong at buhay ni Diyos, He never commanded that, mga kapatid. Hindi niya inutos yan. Okay? We do not need a single day in December, mga kapatid, borrowed from a pagan sun worship to honor our King. Hindi natin kailangan maghiram ng pagano na araw para lang parangalan ang bugtong at buhay ni Diyos. We celebrate Him every day. Araw-araw po nating sineselebrate ang bugtong at buhay ni Diyos. Pinapupurihan ang bugtong at buhay ni Diyos. We celebrate His death. We worship Him, mga kapatid, in spirit and in truth. Sinasamba po natin ang bugtong at buhay ni Diyos sa espiritu at katotohanan. Alisin po natin ang bitag ng Babylonia, mga kapatid. Kaya sinabi dyan sinabi nga natin, mga kapatid, sa 2 Corinto 6:7, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Because we are peculiar. Tayo po ay mga lahing pinili ng bugtong at buhay ng Diyos. Dapat separate po tayo sa makamundo, mga kapatid. Alam mo, sometimes mapipressure ka talaga. Lalo na pag na-tradisyon na sa buong pamilya na mag-celebrate ng Christmas. Alam mo, nakaka-pressure talaga yan. Di ba? Pero ngayon, mga kapatid, na alam mo na ang katotohanan. And it's up to you, mga minamahal ko, mga kapatid. Basta, ang sasabihin ko lang sa inyo, na ang Christmas is not the day that our Lord Jesus Christ was born. Hindi po December 25 na ipinanganak ang bugtong at buhay na Diyos. Wala pong nakakaalam kung kailan ipinanganak ang bugtong at buhay na Diyos. Mga minamahal kong kapatid. Wala pong nakakaalam. Alam mo, dapat ngayon, mga kapatid, we have the light of the world. Alam na natin ang katotohanan ngayon. Sinasabi natin, nagpapasalamat tayo kay Father Lahi. Nagaling tayo sa kadiliman, ginamit siya ng bugtong at buhay na Diyos para dalhin tayo sa kaliwanagan. Diba? So, let's have the courage, mga kapatid, to step away from traditions of men and stand firm on the Word of God. Malis po tayo, mga kapatid, sa mga tradisyon. Kung ano yung tradisyon ng mga tao, mga kapatid, at manindigan po tayo sa salita ng bugtong at buhay ng Diyos. I know, it's not easy. Kasi ito nga, di ba, celebrate tayo. Sobrang busy na ng kalsada ngayon. Sobrang traffic ng kalsada. Di ba? Sobrang daming tao nag-prepare para sa Noche Buena. Alam mo, we are so blessed. Alam mo, we are so blessed, mga kapatid, na pinadala ng bugtong at buhay ng Diyos ang mensahe na ito. Kasi nalaman na natin ang katotohanan na hindi pala December 25 ang araw ng bugtong at buhay ng Diyos. Always remember, mga kapatid, sa panahon na isinilang ang bugtong at buhay ng Diyos, hindi yun winter season. Hindi yun taglamig. Okay? Ito yung panahon, mga kapatid, na ang mga pastol ay nasa labas, nagbabantay ng kanilang mga tupa. It means, hindi to taglamig, mga kapatid, kasi nasa labas ang mga tupa at ang pastol, tagapangalaga ng tupa. So, December 25, mga kapatid, is the birthday of Sun God Mitra, Diyos ng pagano. So, pag nag-celebrate tayo na December 25, hindi po araw ng kapanganakan ang isinelebrate natin, araw ng kapanganakan ng bugtong at buhay ng Diyos, kundi araw ng kapanganakan ng Diyos ng mga pagano na si Mitra. So always remember, mga kapatid, I know it is not easy. Pero, mga kapatid, the truth will set us free. Ang katotohanan po ay magpapalaya sa atin. Now you know. At iniiwan ko na po sa inyong mga kamay sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos. Iniiwan ko na sa inyo, mga kapatid, kung ano yung gawin nyo. But sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, there's nothing wrong
kung magkasama-sama ang pamilya. But we should avoid na gamitin yung Christmas na term, mga kapatid. Dapat, hindi po tayo makiayon sa culture, mga kapatid. And always remember, na ang bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, ang pinapaalala niya ang kanyang kamatayan. Hindi ang araw kung kailan siya ipinanganak. Ngayon, may liwanag ka na at alam mo na, iiwan ko po sa inyo, mga kapatid. Hindi ko po kayo pipilitin. Kasi pag ganito, mga kapatid, hinanayaan ko na yung banal na espiritu ang humihipo sa inyong mga puso. But now you know, alam mo na ang katotohanan and it's up to you. Now, mag-celebrate ka ng Christmas, hindi kita i-condemn. It's your choice. God gave us a free will. Nagbigay po ng kalayaan ang bugtong at buhay ng Diyos. Ang purpose lang po ng itong inyong maliit na lingkod ay ibigay ang katotohanan na galing sa bugtong at buhay ng Diyos. Ibigay ang katotohanan na ang December 25 is not the day that our Lord Jesus Christ was born. Hindi po December 25 pinanganak ang ating bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Ito po ay nanggaling sa mga pagano. Okay? Always remember that, mga minamahal. At hindi ko kinukondem, mga kapatid, yung ibang tao na nagsa-celebrate. Kasi hindi naman nila alam yung katotohanan, hindi nila nakita yung live. Noon pa man, mga kapatid, hindi na talaga nagsa-celebrate si Father Lahi ng Christmas. New Year, mga kapatid, as Thanksgiving Day. Pasasalamat sa buong taon. Okay, wag lang kayong medyo ma-awkward, mga kapatid, na mag-greet ng Merry Christmas. Pero, wala talaga tayong Christmas. But, espiritu ng Christmas, yes, we do believe. Okay, ito yung nagbibigay ka. Alam mo, mga kapatid, hindi naman kailangan na every Christmas lang tayo magbibigay. Okay, every day. Kahit hindi Christmas, pwede tayo magbigay. Okay? Araw-araw pwede tayo magbigay. Hindi lang Christmas, mga kapatid. Hindi lang ngayong Pasko. Okay, you can celebrate. You can celebrate December 25, mga kapatid, bilang, nag-celebrate ka bilang kasama mo ang iyong buong pamilya. Ganun na celebration. Ganun lang, mga kapatid. So, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, this is the reality and this is the truth. Okay? Ang katotohanan. Binibigyan lang po kayo ng babala ng bugtong at buhay na Diyos na hindi po niya araw kapanganakan yung December 25. So, purihin po ang bugtong at buhay na Diyos, mga Kristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat po ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay binabalik natin sa bugtong at buhay na Diyos. So tayo po nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos sa kanyang mga mensahe na pinadala dito sa iyong maliit na lingkod. At nakaraos din po tayo na hindi po tayo inubo sa ating mensahe sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, pasalamat tayo sa bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko, mga kapatid. Okay, magbasa muna tayo ng greetings. Sister Elena Nere, purihin ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay? Brother G-Boy, Amen. Nanay Esther Tinasas, magandang gabi po sa iyo, Nanay Esther, kasama ng iyong buong pamilya. Sister Jennifer Mahava Fahutrao, magandang gabi. Philin Ecor, magandang gabi. Sister Myrna Elorde, magandang gabi po, Sister Myrna Elorde. Pastor Mark Gonzalez Torreba, magandang gabi. Nanay Dulce Dakasin, magandang gabi po, Nanay Dulce. Isa mapagpalang gabi po sa mga kapatiran, especially to our beloved Deborah Israel, ang batikang mensahira sa mga salita ng bugtong at buhay na Diyos sa Jesu Cristo. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Sister Dulce Dakasin, at kay General Ruben Dakasin. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, Nanay Dulce. Roseanne Baco, magandang gabi. Sabi dito, good evening po sa bugtong at buhay na Diyos. Mahal naming Deborah Israel.
at sa lahat. To God be the glory. Sister Myrna Elorde, happy watching. Shalom alikim, alikim shalom. Sister Myrna Elorde. Sister Mary Rose Hilton, magandang gabi. Ha? Okay. Brother G-Boy, ha? Amen. Nagkasalamat, mahal na Deborah Israel sa nindot nga mensahe. Shalom, alikim. Alikim, shalom, ha? Brother G-Boy, ha? Brother G-Boy, kabos. Sister Micaela Validor, amen. Sister Lilette Libong Fasil, ha? So maraming salamat po mga kapatid. Always remember that December 25th is not the day that our Lord Jesus Christ was born. Hindi po December 25, ha? Walang nakakaalam. But it is not winter season. Okay? Hindi ito taglamig na isinilang ang bugtong at buhay na Diyos. December 25th is the birthday of the sun god Mitra of the pagans. Pagano. So, kung mag-celebrate ka December 25, then celebrate mo ang araw, ang kaarawan ng mga Diyos ng pagano. Sister Irma Hinita, maraming salamat po, mahal naming Sister Deborah Israel Lahi, sa mensahe ngayong gabi. Ngayon po, naliwanagan ko na po ang katotohanan na hindi po pala ang December 25 ang kapanganakan ng bugtong at buhay na Diyos. Salamat po sa mensahe ngayong gabi. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sister Irma Hinita. Ha? At alam na ni... sometimes sabihin natin, okay lang na hindi tayo mag-celebrate. Wala naman tayo mag-celebrate ngayong yung December 25 eh. So, always remember pag nag-celebrate tayo, hindi ang celebrate natin kapanganakan ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi. Okay? Hindi talaga. Kinokondem ito, kasuklam-suklam ito, at malaking kasalanan ito sa bugtong at buhay na Diyos. Pareho na lang ng ginawa ni Aaron doon, mga kapatid. Iniisip natin, araw naman to ng kapanganakan ng bugtong at buhay na Diyos. Ginagawa ko ito para sa bugtong at buhay na Diyos. Wala akong pakialam sa pagano na yan. That is very wrong. Because ito yung pagmixing, mga kapatid, sa holy and holy. Sa banal at hindi banal. And that is very wrong. Kasuklam-suklam, hindi po natin pwedeng gawing banal ang kasuklam-suklam sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Sister Mary Torres, amen. Maraming salamat po, Sister Mary Torres. Okay, Elder Ernie, sa Laverte Nasas, magandang gabi, kasama niyong mahal sa buhay, Sister Lay, at si Lucas Emmanuel. Nanay Esther Tinasas, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Okay. So mga kapatid, maraming salamat sa iyong mga comment. Sister Irma Hinita. Ngayon sabi niya naliwanagan na daw si Sister Irma na hindi pala December 25 ang kapanganakan ng bugtong at buhay na Diyos. Yes po, Sister Irma. At walang nakakaalam kung kailan ipinganak ang bugtong at buhay na Diyos. And actually, hindi naman binibigyang diin to Sister Irma. Yung araw na kapanganakan ng bugtong at buhay na Diyos, hindi siya masyadong, although mga kapatid, wala talaga, hindi inutos sa bugtong at buhay na Diyos na alalahanin natin yung araw ng kapanganakan ng bugtong at buhay na Diyos. Bagkus, ang pinapaalala niya, yung kamatayan niya mga kapatid, na ito ang gawin natin bilang alaala sa bugtong at buhay na Diyos. Ito yung ginagawa nating Santa Cena at foot washing. Ito yung pag-alaala natin sa kamatayan ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ng bugtong, gawin natin ito hanggang sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Okay, maraming salamat po mga minamahal kong kapatid sa inyong pakikinig ngayong gabi. At sana po mga kapatid, itong mensahe ng bugtong at buhay na Diyos dito sa inyong maliit na lingkod ay dito po papasok po sa ating mga puso at maintindihan po sa tulong ng banal na Espiritu. Okay, kung may katanungan kayo, wag po kayong mahiyang magtanong mga kapatid. But tomorrow, God willing, magla-live tayo kasi hindi ako nakapag-live ng 2 araw at babawi ako, God willing, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So focus tayo this coming Christmas. Mag-ano muna ako sa Revelation mga kapatid kasi parang hindi pa talaga hindi pa ipamis. After na lang. After ng event. Focus muna tayo sa upcoming ng yung marami tayong pag-uusapan. So, maraming salamat po sa inyong panunood ngayong gabi mga kapatid.
At nakita ko kung gaano niyo ako kamiss kasi nanatili pa rin kayong manood. Hello, papasalamat din tayo mga kapatid na every time hindi ako makapag-live, nandyan po Sister Sheena at Sister Michelle para anong tawag nito, mag-substitute mga kapatid dito sa inyong maliit na lingkod. Sometimes may ubo tayong dinadamdam mga kapatid. Elder Ernie, tinasas, masyadong mahaba to at naminsahin na natin ito. Kung nakapag-umpisa ka, Elder Ernie, tapos na namin yung pinag-usapan kanina patungkol sa sun god na si Mitra. I-review mo na lang po, Elder Ernie. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunood. Tomorrow, God willing, mga kapatid, mag-live tayo sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos. And then, bago matulog, manalangin. At di naman kalabisan, mga kapatid, panalangin din ito inyong maliit na lingkod ng bugtong at buhay ni Diyos ay magbigay pa ng maraming mga mensahe for these last days. Okay, tandaan po natin, mga kapatid, na pakunti na lang ang panahon ngayon. At lagi po nating tatandaan na mahal tayo ng bugtong at buhay ni Diyos. Sabi pa nga ng bugtong at buhay ni Diyos, ibig ng bugtong at buhay ni Diyos ang maligtas ang lahat. Paunti na lang ang panahon. And always remember, mga kapatid, that God loves us so much, mga kapatid. At di naman kalabisan din, ipanalangin din po natin ating mga mahal na mga pastor at elder. At dito po sa kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos ang ating bansa, mga kapatid. Panalangin po natin ang bawat isa. And this coming January 3, God willing, invited po ang lahat sa karawan po. Thanksgiving Day. Thanksgiving Day, mga kapatid. Ito yung pasasalamat natin sa bugtong at buhay na Diyos sa buong taon, mga kapatid, na tayo ay kanyang pinotrektahan sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga peligro sa buhay-buhay na ating nakikita, mga kapatid, habang tayo naglalakad araw-araw, pinoprotektahan tayo ng bugtong at buhay na Diyos. So you are invited, mga kapatid, sa Thanksgiving Day na ating i-celebrate, God willing. Isang Thanksgiving Day, the highest praise to the Most High. Yun po yung tema natin, mga kapatid. Mataas sa pasasalamat sa ating bugtong at buhay na Diyos, sa mga Diyos, Panginoon Kristo, ang pinakamakapang iyarihan sa lahat. So maraming salamat po, mga minamahal ko, mga kapatid. At sana bukas, God willing, manood din po kayo ng Pastor Lahi Live. At sana, mga kapatid, itong mensahe ay magbigay po ng kalayaan po sa ating mga puso, mga kapatid, na always remember, hindi tayo naniniwala sa Christmas, but we do believe in the spirit, mga kapatid, of Christmas. Ito yung nagbibigayan tayo. Okay? Always remember, mga minamahal ko, mga kapatid. Okay, maraming salamat, mga kapatid. Have a good night, everyone. Lahat po ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, ay binabalik ko po lahat yan sa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi po ni Sister Irma Hinita, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, Sister Irma Hinita. Mapalad po tayo, mga kapatid, sapagkat nagpatuloy pa din ang mensahe ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong lusugo pasulahi. At mas lalong pinapalawakan pa po ang kaalaman na ibinigay sa atin, sapagkat ayon po sa Oseas 4:6, yung bayan na walang kaalaman, walang kaligtasan. Lalo na sa usapin na ito. Kaya tayo po ay magbago sa ating pananaw regarding sa usapin sa December 25. Hindi tayo magsiselebrate dahil wala tayong pera. Talagang dahil sa pananampalataya, may pera man o wala, hindi tayo magsiselebrate. New Year po ang ating i-celebrate. Pagsalubong po yan, 5 to 6. Dahil sa 6 ay next year na yan, mga kapatid. Okay? So more power sa ating lahat. At ito po ang awit natin, ang Hari sa Gugma.
gala ko, may gabi kaninyo. Gusto ko nga ipaila-ila ang buhing Diyos nga gialagaran ko. Siya ang nagbuhat sa tanang mga butang, ang langit sa mga langit mo iyang tuloy-ana. Siyang nagmahal gikan sa kahitasan, sa tanang katawhan niining kalibutan. Siya naminaw sa imong pagampo, ug sa gamhanang kamot niya andam siya sa pagtaba. Siya ang pinakabantugan sa tanan, siya ang pinakabanggiitang manlalaban, siya ang pinakabantugan sa tanan. Walay intupungan, wala siya'y kapildihan. Gamhanan siya sa tanang gamhanan, ang bugtong ug buhi nga Diyos sa mga Diyos nga si Jesu-Kristo. Siya ang hari sa gugmang way kinutuban. Gibiyan niya ang iyang trono, og ning kalibutan nagkatawang tao. Dito sa Kalbaryo sa krus tanawan ninyo ang iyang kamot nagadupa. Tanang kasakit ug pagbiay-biay, tanang pagdagmal ug kagulanan, giantos niya kining tanan aron maluwas lamang kita. Ang Diyos Amahan ang ay ragyod nga daygunta, kay gipakita niya ang iyang dakong gugma. Siya ang pinakamanggiitang manlalaban, siya ang pinakabantugan sa tanan. Way makatutong ug dihitupngan, wala siya'y kapildihan. Gamanan siya sa tanang gamhanan, ang bugtong ug buhi nga Diyos sa mga Diyos nga si Jesu-Kristo. Siya ang hari sa gugmang way kinutuban. Siya ang pinakabanggiitang manlalaban, siya ang pinakabantugan sa tanan. Way makatupong ug dihitupngan, wala siya'y kapildihan. Gamhanan siya sa tanang gamhanan, ang bugtong ug buhi nga Diyos sa mga Diyos nga si Jesu-Kristo. Siya ang hari sa gugmang way kinutuban. Gamanan siya sa tanang gamhanan,
ang bugtong buhingan nyo sa mga Diyon nga si Isu Kristo. Siya ang hari sa gugmang way kinutuban. To God be the glory. Shalom Aleichem.